First of all, I'd like to thank PhilHealth, no, because in this exact hall, September 6, sabi mo kanina, 2023, this representation was the one who said that napakaraming pera ng PhilHealth, bakit napakaraming utang? No? And I asked the commitment from President Mandy kung pwedeng mabayaran ito kaagad dahil apektado po yung serbisyo sa ating mga kababayan dahil ayaw tanggapin ng mga hospital pagka PhilHealth ang pinag-uusapan. And I'm happy that he has fulfilled his promise to pay hospitals sa lahat actually, no, 27 billion, and he said that 50 billion na yung bayaran, no. And then and in that hearing also I said that yung napakaraming pera, 466 billion if I'm not mistaken, na naka-invest sa iba't ibang instrumento and bangko, and 68 billion if my memory serves me right, as of July of 2023, 68 billion yung net income, plus approximately 100 billion of subsidies coming from the government. Yung pera ng PhilHealth, dapat ito ay gamitin sa pagpapalawak ng mga serbisyo at benepisyo sa mga members at hindi dapat naka-invest lang. No? So that last October 26, 2023, I filed the House Resolution 1407 asking PhilHealth to increase the benefits, no, across the board by 30%. And I'm very happy that last January 17, no, the board of PhilHealth has already approved, no. After na hindi ko talaga ito tinantanan, Mr. Chair, no, araw-araw ito ay mini-media at sino-social media ko si President Mandy. Kaya ito po ay sikat na sikat sa social media dahil po dito sa 30% na increase. Yun ang susunod kong sasabihin at I'm very happy because today, February 14, ang effectivity po nung increase na 30%. No? And I also want to report that last January 19, I went to see si President Mandy and yung mga officers niya sa PhilHealth right after po nung approval, no, ng January 17. Because ang gusto natin mangyari dito, ang napag-usapan namin ni President, hindi po nagtatapos sa 30%. No? Kasi ang 30% across the board, ito po ay stopgap measures lang natin. No? If I'm not mistaken, President Mandy, because alam po natin na kulang ang 30% sa napakaraming mga case rates, lalo na sinabi mo na rin kanina, 12, 13 years ago pa ito na hindi na-adjust. Na-adjust lang ito nung dumating ka, and I'd like to applaud you for that. No? Na-adjust ito, especially yung mga C packages nung ikaw po ay dumating nung last November 2020 po ito nagtatapos. No? Kaya ang akin pong sinabi doon, lalo na, and I'd like to ask PhilHealth, halimbawa, gusto ko kasi mangyari yung sakit ng cancer, and ngayon, araw ng mga puso, yung sakit po sa puso, coronary artery bypass, yung mga cardiovascular diseases. For cancer, it's 150,000 up to 600,000 depending on the kind of cancer. Kulang na kulang ito dahil ang cancer, alam naman natin, hindi po pwede installment ang gamutan dito. Ang iba dito yung 150,000. No, katulad nung sa C package, meron po dyan 150,000 lang. Sa coronary, meron dyan 550,000 lang. Hindi po ito kasya. No? So ang tanong ko kasi dito, Press Mandy, kailan ba natin ito pwedeng asahan, like yung C benefits, while it is na-increase na ng more than 100%, 111% yung iba. Pero alam naman natin na kulang ang pa rin ang increase na ito, no? So gusto ko itong marinig, and I'd like to get the commitment in line with our President PBBM and their speaker na taasan and maging aggressive yung PhilHealth dito. Kailan ba natin inaasahan ang mga ganitong additional increases? Because para sa akin, hindi po dapat tayo nagtatapos dito sa 30% lang, no? Ang increase, ang dami pong case rates, 8,000 plus of them, na dapat isa-isahin natin ito, no? And I'd like to
as PhilHealth, ito ba ay sinisimula na nating tingnan agad, no? Kailan ba natin ito inaasahan, especially for cancers and uh, also yung ischemic and hemorrhagic stroke, no? While na-increase na po ito, alam natin hindi ito kasya pa rin, no? So ano ba ang plano ng PhilHealth talaga dito? Kailan ba natin ito pwedeng i-expect, no, na and I filed a House resolution again or House bill urging PhilHealth na ito pong coronary heart disease and cancer ay gawin po itong unlimited and full coverage, no? So ano bang inaasahan natin dito, Mr. President? Thank you so much, Pressman D. I'm very happy to hear that. Asahan po ninyo, iisa-isahin ko talaga ito at hindi ko pa rin kayo tatantanan dito sa mga increase na ito, no? We strongly encourage that po. Please Yes. do that. Please do Yes. that to make sure that we do our homework po. Thank you again, Pressman D, no? Last time when I was in PhilHealth, meron tayong napag-usapan because dapat meron tayong full implementation of the no balance billing, no? Especially for our indigent patients, no? Kaya lang ang nangyayari kasi maraming mga factors and issues, no? And one of the factor is pwera dun sa kakulangan sa mga bed capacity because public hospitals are actually mandated to have 90% of bed capacity for dito sa ating mga indigents and 10% naman sa mga private hospitals, no? That's another story na pinag-aaralan natin kung paano po ito masusolusyonan, no? With the DOH, no? Kinakausap po natin ito. Ang isang nangyayari pa kasi is sa kakulangan ng gamot pag dumating sa mga hospitals, no? Laging walang gamot kaya nangyayari kahit ikaw po ay indigent, no balance billing, napipilitan bumili ng sariling gamot, no? Napag-usapan natin and I suggested kung ang PhilHealth pwede ba magkaroon ng gamot na libre, no? Yung binibigay, no? Yung mga gamot na parang ibibigay, no? I'd like to ask, ano ba ang status na nito, Pressman D, no? Kasi I remember we discussed lengthily about this, no? Pwera dun sa e-consulta, pati po yung mga libreng gamot na ganito. Ano ba ang status na nito? Nagkaroon na ba tayo ng initial program o pag-uusap ang PhilHealth, no? Meron na bang initial programa para sa ganito? Can I have a list of all this gamot na available, no? After siguro can be provided with the list, no? So that we can look into and check kung ano yung mga itong gamot na to. Alright. Meron bang kasama ng mga gamot sa cancer dito o wala? Hindi kasama. So gusto ko lang klaruhin, yung how do you call it, check out ba o yung madi-discharge today, covered na ba siya ng 30%? Kasi naibaba na ba to sa lahat ng mga health providers, mga hospitals, lahat ba na-inform na ba sila dito? Mr. Chair, may I? Yes po, kasi by the time, diba? Last time, ang isang issue kasi na nakita ko sa mga hospitals like this, no? Ang daming complaints na parang hindi nararamdaman daw yung PhilHealth. When in fact, if you check the websites of PhilHealth, ang dami lahat doon ng pwedeng ibawas, no? I-deduct, no? But ang nangyayari kasi, once you are being discharged, punta ka sa hospital, sa cashier or doon sa bayaran, sasabihin mo, PhilHealth member ako. So bibigyan ka ng form, sasabihin sa'yo ng hospital, paki-fill up mo to, kukumputin namin. And then pagbalik, sasabihin na lang sa'yo ng hospital, Mr. So-and-so, 5,000 lang ang madideduct sa'yo, no? And I have heard so many instances na ang binayaran ko ganito, ang dineduct sa akin is 5,000, 3,000. Meron pa nga nanganak, 3,000 lang, ang laki ng binayaran and so on, no? And I discussed this, sabi ko, siguro ang dapat gawin, kasi nalaman ko that doon sa website ng PhilHealth, nandun lahat naka-itemize isa-isa, no? But more often than not, yung ating pong mga pasyente, hindi na nagbabother i-check. Kung magkano sinabi ng hospital, yun na ang nangyayari. And we discovered also some cases, no, na i-report natin ito, yung mga hospitals, dahil daw, during, not this time of President Mandy, because sinabi na ni President Mandy na nag-assure siya na binabayaran, no, and kanina tinanong ko si Doc Rene,
kung kumusta yung nababayaran, updated ang PhilHealth sa pagbayad. But nangyayari ito because ang mga hospital, ang ginagawa ng ibang hospital, binabawasan yung pwedeng i-deduct. Kasi ang sabi nila, sa tagal magbayad ng PhilHealth, naiipit yung pera namin, naapektuhan yung pampasahod namin sa mga doctors, sa mga nurses and everything. So ang nangyayari, binabawasan ng hospital. So I'd like to ask, number one, sabi ko, kailangan siguro merong, if it's not possible na merong desk ang PhilHealth sa kada hospital, at least meron dissemination or posters that, bago nyo tanggapin yung nababawas sa inyo ng hospital, ay i-check nyo muna sa website kung lahat ba ng pwedeng madeduct, madeduct, no? That's one, no? That's the other option. Because I'd like sana na lahat ng hospital kung pwedeng may PhilHealth, pero parang mukhang imposible yon dahil napakalaking pera ng magagastos. So, Press Monday, nagawa na ba to? Because nagkaroon tayong pag-uusap, mag-i-issue ng memo ang PhilHealth to parang info dissemination with regards to dapat i-check po yung mga nababawas, no? And second, sasabay ko na siguro kasi wala na yung DOH dito, meron ba tayong mechanism to check kung itong mga hospitals ba to na to ay talagang tama yung binabawas para sa mga kababayan natin, no? Kasi we have had cases, nabi ko kanina, na ang hospitals, hindi lahat nilalagay yung pwedeng i-deduct, no? So two questions po ito. Mr. Chair. Yes, President. Yeah. Thank you. Thank you, Honorable Gato. Thank you, Honorable Lee, for again, another excellent questions, no? That will be my next question, but since you answered it already, hindi ko na siya itatanong, no? Anong ginagawa doon sa mga hindi pa members, especially yung ating po mga informal sectors that the government na nagbibigay ng subsidy specifically to cover all of this, no? Pero sinagot mo na nga yan, so hindi ko na siya itatanong, no? Okay. Yung next question ko. Thank you, Kong. And then lastly, before Sir Net will discuss very briefly on peak. Ikot ako talaga, I make sure na pumupunta ako sa mga public hospitals at tinitingnan ko talaga kung ano po yung mga nangyayari doon, no? Because isa po ito sa talagang gusto nating gawin, Press Monday, bawasan yung pangamba ng ating mga kababayan pag nagkakasakit na walang pambayad at pambili ng gamot, no? Yun ang talagang tinitingnan natin. Sabi ko, I'm not very much concerned on the big hospitals kasi marami silang pera, may mga kapital sila. But nangyayari yung ganitong kaso na binabawasan yung mga pwedeng madeduct dahil ang sinasabi nila, matagal magbayad yung PhilHealth. Kaya nangyayari yung ganito, no? Sa mga hospital sa malalayong lugar, Yes. maliliit na hospitals, doon po nangyayari yung mga ganitong kaso, no? So I'd like Okay. to reiterate and emphasize na sana madagdagan and doon po ito sa mga hospital na malalayo. Sabihin, sana ma-info dissemination talaga ito na pwede nila itong i-check, pwede nilang tanungin, pwede nilang hingiin yung breakdown kasi hindi binibigay ng hospitals yung breakdown kung ganyan, no? Total. Pwede rin pumunta sa website ng PhilHealth, no? Yes. Okay. No, actually, no, noted, duly noted po. Okay. No, Thank no you. more additional comments po. Last question, Mrs. Chair. No, I'd like to reserve lang para with all due respect to all our other colleagues. Baka mamaya meron pa ako yung tanong after na lang ng iba. No? But for my last question, no, under our Republic Act 11524, no, this is regarding PhilHealth, no, but hindi na to sa ano rin, pero sa PhilHealth, meron tayong ina-allocate na pera para sa mga cocoa farmers, di ba? Galing sa ating cocoa levy funds, no? Kaya lang ang nangyayari, 500 million a year yan dapat. This last year, 2% lang yung nagamit, na-utilize, no? May I know ano ba talaga ang naging problema? Kasi kausap natin yung PCA, ang problema daw nasa PhilHealth, no? So I'd like to find out paano ba natin ito magamit para maibaba because we will be giving another 500 million. Ida-download na naman ito ngayong taon sa PhilHealth tapos hindi na naman magagamit para sa ating mga coconut farmers, no? Ito po yung RA 11524, otherwise known as the Coconut Farmers and Industry Trust Funds, which directs na dapat meron pong
500 million, no, for 5 years for a total of 3.3 billion pesos na dapat ibigay sa PhilHealth para ma-implement for them, no. So ano bang pwede natin magawa dito, Press Mandy? I'm willing to broker a meeting with PCA para matres out, pagharapin. Kasi pag pumupunta sa PCA, ang sinasabi, PhilHealth daw ang may problema kasi yung system ba o ano, hindi maayos, no? So, and I believe hindi ganun ang PhilHealth because with the aggressive thrust of Press Mandy, hindi nyo papayagan ng ganito, no? So siguro maganda na magharap-harap para anong mangyari dito. President Mandy. Thank you, Honorable Chair. So again, thank you very much for your question, for your comment, Kong Lee, no?